nga po ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makuna ng reaksyon yung mga bus driver na naririto po sa terminal. Yung iba po sa kanila ay positibo ang naging payag, samantalang iba naman ay tuto, lalo pat yung kung may mga violation dahil nga po hindi makakabiyahe ay nawawalan daw po sila ng kita at gutom. Ang resulta nito para sa kanilang pamilya. Narito po ang kanilang mga pahayag. Binaliwala yung mga huli, di ba? Hindi, okay lang yun. Wala namang problema. Siyempre, sa gobyerno naman natin yun eh. Malinis naman yung parang disiplina rin sa amin yun. Maganda yun para masala, sinasala talaga nila dyan, yung may mga utang. Muna-muna yan, nakakabawas sa traffic yan. Pero maraming maghihirap na driver. Hindi katulad dati, kapag ikaw nahuli ng MMDA, medyo hindi mo alam kung ilang huli na eh. Kaya natambakan ka, nahirapan ka na magtubos, gawa ng malaki na eh. Mas maganda yung pinapatupad nila ngayon dahil medyo kapag halimbawa, lumagpas ng apat na huli mo, hindi ka na makakabiyahe. Pero wala naman problema sa amin dahil batas nila yun eh. Siyempre, sumusunod lang din kami. Sa puntong ito, makakausap po natin si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Kaugnay pa rin po ng bus dispatch terminal na kanila pong programang ipinatutupad. Magandang hapon po, Chairman Tolentino. Magandang hapon po, Jiggy, at sa inyo mga followers. Apo, at Chairman, mga gaano karami pa pong terminal na katulad po nito, yung pong nais nyo pong ipatayo? Para makomplete po yung loop natin, yung sa southern portion, dapat matapos namin by March, yung sa Baclaran, coastal area, at saka po yung sa Alabang pa. End-to-end po lahat yan. Opo. Sa isang banda, Chairman, no, magandang paraan siya para talaga masala po yung bus driver na yung mga pasaway at yung mga maayos sa magmaneho, ano po? Tama po kayo. At yun namang pag nakasettle naman po ng mga fee, ang amin pong sunod na gagawin ay magkaroon sila ng retraining doon sa aming MMDA Traffic Academy para ma-instill din po yung discipline at magkaroon sila ng upgrading ng skills patungo po sa mas maayos na driver's behavior. Opo. Sa average po, mga ilan po ang nahuhuli o nasasala po ng terminal, lalo yung unang terminal po na tinatagpo ninyo? Yung sa Fairview po, meron ka tayong isang driver doon na 99 violations. Yung peak namin doon sa Fairview, 420 ang nahuli. Dito naman po sa Malabon, yung kaninang nag-inaugurate po tayo, na nasurpass yung record ng isang driver. Merong isang driver dyan, 128 yung violation. So nakikita po natin, hindi ko lang alam po yung record hanggang ngayong hapon, nakikita po natin at may mga tumatakbo pa po sa lansangan na talagang pasaway nga. Opo. At yung maganda rin dito na sasala din yung mga kolorum naman ng mga bus. Tama po kayo. At yung dispatching po natin, Jiggy, dati-rati po paglampas sila, dire-diretso na lang sila kahit walang laman. Opo. Ngayon po, kinokontrol namin pag peak hours, every 10 minutes po yung pag-dispatch para hindi naman po maklag up kagad yung rutang dadaanan nila. Kumbaga may parang distansya, no po? At anong nangyayari, may pagitan yung mga bus. Tama po kayo. Apa. Siguro, Chairman, panguling salita po sa mga bus driver natin na mahuhuli po, ano po yung warning nyo po dito pag nasala sila sa terminal po ninyo? Pag nagka-clearance naman po kayo, go na yun eh. Pero na lang kung may bago kayong violation. Dito po sa dispatch terminal, yan po ay ginagawa lang natin para sa kabutihan din nila at ng kanilang mga pasahero. Ayaw po nating maulit yung mga balita na may napapahamak na pasahero dahil may mga drivers na maraming violations na tumatakbo pa sa lansangan. Apo. Maraming po salamat, Chairman Francis Tolentino ng MMDA. Salamat at magandang hapon po sa inyo. Salamat po.